Magandang umaga sa ating lahat. Morning! Maganda tayong lahat. Initially na mayroon akong nakitang bagong balik. Parang galing sa Africa. Dadako na tayo sa pasasalamat sa testimony. Sino pa ang bauna? Galing sa Africa. Magandang umaga sa inyo lahat. Papasalamat ako sa... Pero bago finally, nakabalik na naman kami ng Madrid. Maraming salamat sa Panginoon, sa kanyang protection and mga blessings. At kumita na rin itong opportunity na magpasalamat first sa Panginoon, secondly sa mga pastors, and thirdly sa inyo mga brothers and sis. Maraming salamat. And gusto ko rin humingi ng patawad, sorry, in case na meron akong hindi nagawa na hindi maganda sa inyo. Sa iba, hindi, chance ko kasi ito humingi ng sorry sa lahat in case na nagawa mo ng mali. Para at least wala man ako may natapakan ako along the years na dito ako, hinihingi ko ng sorry ng tawad dyan. Kaya, kasi maraming blessings naman dumarating sa atin in many forms na mga blessings. Hindi naman tayo natin kailangan mag-focus sa isang blessings lang. Kaya huwag natin sabihin na hindi tayo nag-bless. Lahat ng bagay, lahat ng binibigay ng Panginoon sa blessings, kung titignan natin, saan man tayo, o ano man ang mga taong kasama natin, lahat siguro yun, blessing sa atin. Kaya para sa atin, huwag natin sabihin na hindi tayo nag-bless. Kasi lagi tayo nag-bless ng Panginoon in many forms. Ayun, maraming salamat and hope to see you by October or by December. And finally, alis kami by Tuesday. Palit-alis na po kami ng London. So, maraming salamat sa kapatiran and speaker. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. I'm going. Nauna na ako sa'yo. Tagal mo kasi. So, una, this is my last Sunday. So, uwi na ako ng Wednesday. First, I'd like to thank God kasi pinakilala niya ako sa inyo. Yun, nasa napag-play na din ako. So, excited na ako mag-testimony. Tapos doon yan. Yan pa. That's ko yung pastor. That's yung pastor dito. Tapos, I'll thank si Kuya Danny. Kasi he's a great friend. Tapos, friend ko din sa actually Edwin. I love him so much kasi tinuturuan niya din ako maglinis. Wala lahat binibigay niya sa akin lang. So, paglaki ko na, tuturuan ko din siya. So, balik ko. Yan, ano ka? Ano mo naman? Ang gawin ni Feng, hindi ko alam ano. Wala, sana di ko pa ako stay. Tapos papalik din naman din ako dito ng ng October. So, it was an answered prayer kasi pinag-pray ko din ako. Pray ko din ako dito sa birthday ko tapos sa December. Yeah, every holiday ko. And yeah, that's all. Yes, we are so much blessed sa buhay ni Floyd. Biro mo, 15 years old. Siya ang naging instrumentalist namin sa buong nung kayong balik sa nasa bakasyon. Siya ang naging instrumentalist namin. Mag-isa siya, mag-piano siya, mag-guitar siya. Mag-isa lang siya na nagigitara at nagpipiano. So, blessed na blessed ka ang church sa buhay mo, Floyd, and you will be always be remembered in our prayers na sana lalaki ka, na patuloy pa rin na makumit mo yung desire mo na kasi ang desire niya is to become a missionary one day. So, he is really truly a blessing. Medyo masakit na isipin na wala na siya sa Sunday.
But God will continue to bless you even if you go back to London. Sino pa? Magpasalamat din ako dahil nandito na ako ulit sa Montreal. For almost 2 months. Ang tagal, parang kaya kanina nagkakanta tayo. Parang nandito na ako sa pamilya ko. Sa feeling ba? Dahil nakakamiss talaga. At saka isa-share ko lang sa inyo habang away ako dito. Yung ang sarap pakiramdam yung even you're everywhere, yung napipil mo yung the wings of the Lord na nandiyan ka. As long as you pray every day in your life, every moment na may ginagawa ka sa iyong buhay, na kailangan mong i-commit muna bago mong gawin. Kaya ang sarap ng pakiramdam na nandiyan yung presence of the Lord sa iyo kahit saan ka man. The opportunity kasi kapag sa next Sunday, marami nang magsibalikan. 3 minutes lang talaga. Intentions na kasi next Sunday wala akong chance. Okay, nagpasalamat lang po ako. Nagpasalamat ako sa biyaya ng Panginoon na muli, binalik niya ako after 1 month na vacation. Salamat sa protection. Salamat din sa time na down ka, but siya pa rin ang magbigay ng lakas sa iyo. And then salamat sa mga time na paggamit din ng Panginoon sa akin, sa bakasyon. Sabi nga, isang kaluluwa lang na makilala ng Panginoon, libo-libong angels daw ay nagdidiwan. Praise God dahil ang Panginoon, alam ko sa mga taong na-share ang kaluluwa, sa mga taong na-seal yung mga salvations, by God's grace, ang baguwag doon. So, salamat dahil napakabuti ng Panginoon dahil lagi niya tayo binigyan ng second chance. Glory to God. Good morning. Big day. Papasalamat lang ako dahil nagkaroon ako ng date ngayong Sunday. Yes! Binabalik ko kasi yung gusto magpasalamat talaga sa Panginoon dahil sa binigay ng trabaho sa akin, sa production sa mag-asawa sa family namin. And ito na yung magkakataon ko talaga na after 3 months na hindi ako nakapag-attend ng service. And ito na talaga yung tamang para balik ko yung pamor at masasalamat sa ating Panginoon. And yan lang. Thank you. Ako rin magpapasalamat sa Panginoon. Dahil ang sinabi ng asawa ko, a lot of blessing na ang maraming blessing kasi I'm going. Oh, iyak agad, iyak agad. Una yung yung papers ko sa nationalidad. Actually sa November pa sana yung interview ko, but then God's grace na advance. So, salamat sa prayers mo. Isa pa yung during the yung vacation kasi, I've learned a lesson. Hindi nami-miss ko lang kayo. Hindi nung sa last month ata yun. Or basta during wala kami dito. I was nag-worried ako kasi aalis kami doon, wala kaming mapuntahan. I mean, hindi naman sa walang mapuntahan, but we're gonna search for a new church again. So sabi ko sa Panginoon, Lord, kung nandun
kami, ano yung ibibigay mo sa amin. And yun nga, sabi niya, nung basta ako the following morning, inassured niya sa akin na kung saan man niya kami dadalhin, he will also provide a place para sa amin. So, nagpapasalamat ako sa assurance galing sa kanya kasi parang nung time na nakuha namin yung visa namin, bigla akong nalungkot. Sabi ko, alis na talaga kami. Sabi ko, so, andito na. Then, naisip ko yung iiwan namin dito. Parang, it's so sad, pero kagaya nga ng sabi niya, that may plan siya for sending us there. So, doon ako mag-hold sa promise niya na yun na although wala pa kaming alam doon, but I know God will always direct us. Ibigay lang natin yung trust sa Kanya at let's keep on praying na bigyan na tayo ng wisdom sa pang-araw-araw natin na pagtala sa buhay natin. At yun nga, at isa pang na ano ko is yung pag ano ng pure heart. Kasi I got tempted kasi last time na during sa processing ng visa namin, tsaka yung sa nationality ko, parang sabi ko, parang ang bigat-bigat ng loob ko, parang may parang hatred or talagang galit ako sa ko. Lord, sabi ko sa kanya, paano ko aalisin? Tulungan mo ako, sabi ko, kasi gusto ko siyang komprontahin. I mean, gusto kong but then, sabi ko, bakit ko kaahayaan yung temptation na yan na maghihinder sa blessings na ibibigay mo sa amin. So, sabi ko sa kanong nag-pray ako na alisin niya yung pain, yung hatred, lahat-lahat sa puso ko. The following morning, I was, nagising ako na yung parang fresh yung pakiramdam ko. And 2 days after, nakita ko yung tao na yun, I thought na by seeing, yung babalik yung anger. But praise God kasi pag sinabmit mo pala lahat yung mga grudges, lahat ng ano sa puso mo, God will always calm you, bibigay niya sa'yo yung love na dapat na ibigay mo sa kapatiran na dapat mong bigyan. Ganon din sa mga na past na na happy sa ko, ay parang ginawa ko yung sabi ko napatawad ko na sila, but sabi ko yung training ko na, but I want to see face to face yung tao na yun kung talagang patawad ko na talaga. So by seeing them, sabi ko wala akong naramdaman. I just felt na nandun yung love ko pa rin sa kanila, nandun pa rin yung care ko sa kanila. So, salamat sa Panginoon kasi sa mga time na yon, binibigyan niya ako ng lakas, binibigay niya yung kailangan ko para i-clear lahat ng grudges sa puso ko. At sabi ko nga, napakahirap paniwalaan kasi nga kung iisipin mo yung mga nagawa nila sa'yo, it's really painful para patawarin kumbaga. But then, God works in God's touch. Talagang kahit anong pain ang pinalasak sa'yo, i-commit mo lang sa Panginoon, i-trust mo lang sa kamay mo sa Kanya. And I know na kagaya ng ginawa niya sa akin, gagawin din niya sa inyo. Salamat po at sana yung experience ko po na yun ay magiging lesson din para sa atin na kung ano man po yung mga gadgets na nasa puso natin, clear po natin lahat. Huwag natin hayaan po yun yung mag-block ng blessings po para sa atin. Kasi doon po,
pag may, kasi doon sa puso kasi yung nakikita ng Panginoon, kung ano yung laman ng puso mo. So, para maging continuous po yung mga blessings natin, hindi lang po blessings, pero yung relationship po natin sa bawat isa, dapat i-clear po natin, i-purify po natin yung puso natin. So, salamat po sa inyo. Salamat po sa Panginoon dahil binigay po niya kayo sa amin, sa buhay namin, being a part of this church. Salamat po. And, sana, babalik pa rin naman kami dito. And we will see you again. Amen. Meron ba? Wala na. Gusto ko ding magpasalamat dahil nagising ako kaninang umaga, mapayapa, happy, at saka yung mga family ko din, happy din sila. So, I just want to give back the glory and honor to our Lord Jesus Christ. Amen. Praise God. Dadako po tayo sa pagbibigay. Pag naririnig po natin yung pagbibigay, nagagalak bang yung puso? Amen. Dahil po, kung sabi po ng Panginoon, kung sino po yung taos-puso nagbibigay sa Kanya, lahat ng hihilingin din natin, ibibigay din. Buksan po natin yung Malakay. Paborito ko verse. Malakay 3:10. Sabi niya dito, ibigay ninyo ang buong buwag ng mga ikapo upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito. Kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't pamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Praise God. Kung tatalakayin po natin dito sa New Testament, nandun po din yung sinabi niya doon sa Marcos 12 verse 17, sabi niya, doon sa pagsisingil ng buwis, ang sabi niya doon kay yung pagbabayad ng buwis, sabi ng Panginoon, ang para kay Cesar ay para kay Cesar, at ang para sa Diyos ay para sa Diyos. So, tinutukoy din po yung, dapat din po yung, ngayon po ay nasa New Testament din po tayo. Ito po yung sa Old Testament, ito po yung pinasa ko. Ito po yung sinabi sa New Testament, ang para kay Cesar ay para kay Cesar, at ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Ngayon po, paano yan kung dumating yung problema sa buhay ninyo? Tamang-tama, yun na lang po ang pera ninyo. At ang sabi doon sa problema niyo, kailangan ka magpadala ng pera dahil may sakit at nasa hospital ang nanay mo. Pero yung sobrang yun ay nandoon na po para ibigay mo sa Diyos. Yun na lamang po. Pero ang problema naman doon sa kabila, magpadala ka ng pera dahil kailangan ng nanay mo. So siguro unahin natin yun, pagdadalawang isip po tayo, no? Kailangan may problema doon. Kailangan. Ang sabi naman ng Panginoon, ang para kay Cesar ay para kay Cesar, ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Praise God. Meron po nangyari sa akin na yung pong tithes ko, nailagay ko na po yun sa sobre. Nailagay ko na po yun sa sobre. Ang kulang na lang ay ihulog ko na lang. Biglang may dumating na, ang nanay mo nasa ospital. Kailangan ka magpadala ng pera kasi matay siya ng dugo, nangihina siya, hindi siya makahinga, ginigilaw siya, mataas ang lagnat niya. So, pero nailagay ko na sa sobre. Hindi ko naman pwedeng dukutin para ibigay sa nanay ko. Pero meron po siya sinabi dito sa Malakay 11, hindi ko na padadalhan ng salot ang inyong lupain, kaya't mamumunga ng sagana ang inyong mga ubasan. Yung po mga salot na yun po ay mga problema. Yung po yung mga salot, kung sinasabi, problema po, mga kawalan, yun po yun. So ang ginawa ko doon, kinuha ko yung tithes ko, itinaas ko sa Panginoon. Pero ang narinig ko sa Pilipinas,
may sakit ang nanay ko, nasa ospital ang nanay ko, kailangan niya madala sa ibang ospital. Dahil yung ospital na pinuntahan niya ay hindi maganda, marami, full, kailangan niya ng private hospital para magagot siya at matignan na maigil. So ang ginawa ko, itinaas ko po yung tithes ko sa Panginoon. Panginoon, sabi ko, ang sabi mo po, hindi mo padadalhan ng salot ang aking bayan. Naniniwala ko na mawawala ang sakit ni nanay, uuwi siya mapayapa sa kanyang bahay at gagaling siya. Wala po ako ibinigay na pera kay nanay. Hindi ko po kinuha yung tithes ko para ibigay ko kay nanay, kundi isang panalangin lang na taimtim na panalangin. Dahil ang sabi po ng Panginoon, ang anak na matuwid, pakikinggan ng Panginoon. So ibinigay ko po yung tithes ko sa Panginoon. Dumating po yung balita, ay nakauwi ng nanay mo. Nasa bahay ng nanay mo, magaling na siya. Praise God! Ang para kay Cesar, para kay Cesar, at ang para sa Diyos ay para sa Diyos. Wag po natin babawasan ang para sa Diyos. Dahil ang sabi niya po, may pangako siya dito, na hindi niya po padadalhan ng salot ang inyong lupain. Napaka-clear po ng pangako ng Panginoon dito. Nandito po tayo sa Spain, abot po yung protection ng Panginoon sa Pilipinas. Hindi lamang po dito, kundi hanggang Pilipinas po, napakalaki po ng ating Diyos. So, tayo po ay magbigay para sa Panginoon at tayo po ipanalangin po natin ang lalagyan na ito. Father God, in the name of Jesus Christ, Lord, maraming pong salamat naman sa iyong salita, Panginoon ko, sa mga pangako mo po sa amin, Father God. Tunay, Panginoon ko, na bawat magbibigay na bukal sa kanilang kalooban, Father God, meron ka rin po sinabi rito na bubuksan mo ang turungawan ng langit, Father God, at ibubuhos mo po ang pagpapala, Father God. At salamat din po, Father God, na nandito po kami. Ang protection mo rin po sa Pilipinas, Father God, hindi mo po bibigyan ng salot ang aming mga pamilya. Hindi mo po sila bibigyan ng mga sakit na karamdaman at inalayo mo po sila sa anumang aksidente, Father God. Lord, maraming po salamat naman sa lahat po ng bagay na ito, Father God. Lord, ikaw po ang tumitingin sa puso namin, Father God. Hindi mo po tinitignan ang aming ibibigay, Father God. Pagkus, tinitignan mo po kung paano po kami magbigay ng taos-puso para sa iyo, Father God. Kaya, Lord God, marami po salamat, Ama, sa bawat magbibigay dito sa lalagyan na ito, Father God. Basbasan mo po sila, Panginoon ko. At ibuhos mo po nga po, Panginoon ko, ang pagpapala sa kanilang mga buhay, Father God. At hindi po sila mawawalan, Panginoon ko. Bagkus punong-puno ang kanilang mga lalagyan, Father God. Kaya, Lord God, maraming po salamat, Ama, sa araw na ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ng buong puso. Salamat, Lord God, sa bawat taong magbibigay para sa iyo upang sa pangangailangan ng iyong templo, Panginoon. Maraming po salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen.